napag-uusapan natin yung pine-fake news na po, no? Nung mga DDS vloggers, yung ano daw, yung EDSA. So ngayon po, mga kababayan, eto na naman. May mimol malware na naman po. Ano ba yan? Balita ko, kakaalis lang at kakapaalis lang sa kanila sa EDSA. Wala naman kasing nangyari. Biruin nyo ho, mga kababayan. Ang tagal nila doon. Ni hindi man lang po dumami ang bilang nila doon. Ang nakikita kong dumami, Frozen Soul, alam mo kung ano? Yung camera, yung cellphone, yung vlogger. Oh. Isang tao, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6 yata yung cellphone eh. 2 sa Facebook, 2 sa YouTube, o 2 sa TikTok. Di ba? Oh, sandamakmak yung cellphone eh. Tapos ang may hawak, isang vlogger na gano'n, no? Mga kababayan. Di ba? Eto, meron na naman kayong pupuntahan. At ito naman po, mga bossing, nako, galing po sa padapa laban. Sabi ni Regal 16, fake news talaga, sir. Sila-sila lang naman. No, mas marami pang tao sa palengke. Correct ho. Di ba, Ricardo Reyes? Good evening, Idol Mark Ramos. Wala na silang power. Mimol malware na lang. Ay, nandito ang malaki ang sweldo, si Mr. CPA. Yan ang malaki ang sweldo talaga. Si Jason sa naniniwala sa mimol malware na yan. PDP na po ang nananawagan, mga bossing. Sino ba yung mga nasa PDP? Si Bungo, si Padilla, sino pa? Sino ba yun? Nako, kaya mahirap maiboto yun eh, no? Nakakalimutan natin yung pangalan eh. Si Philip Salvador. Sino pa? Yung isang dinadala, kahit hindi PDP laban, dinadala daw nila. Si Puting Ahas. Anong pangalan nun si Puting Ahas? Si Vic Rodriguez. Meron na naman po sila. We are not Filipinos for nothing. Labas na. Napagod na po ang dating Pangulong Duterte. Kakasabi ng isog ka ba? Hanggang ngayon, wala pa ding lumalabas sa inyo. Tamad kayo. Suporta kayo na suporta. Pinapalabas kayo, ayaw nyong lumabas. Di ba? Mas gusto nyo pa na nanonood sa vlog o sa live stream ni Mark Ramos. Di ba? Paano mapapabagsak ang presidente niyan? Paano mapapababa ang presidente niyan? Kung kayo mismo, tamad, no? Sipag-sipagan nyo naman. Miski dumoble man lang yung inyong bilang. Puro kayo, ayaw na namin sa presidente, ayaw nyo namang lumabas. Di ba? Yung mga kasama nyo doon, nagmumukhang kawawa. Alam nyo si Dado, yung kahapon, na binlag natin, kaya galit yun eh. sabi doon sa mga DDS, mga aanga-anga kasi kayo eh. Mga tan-GA kasi kayo eh. No? Ayaw nyong lumabas eh. Di ba? Hindi naman po tayo pwede yung sabihan niya kasi alam naman ho nila na suporta tayo sa gobyerno, suporta tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo kasali doon. Yung sinasabihan, yung mga DDS, mga tanga kasi kayo eh. Ayaw nyo magsilabas ng bahay ninyo eh. Di ba? Ayun, nagalit. Nagsisigaw, nagmumura po. Nagbanta pa. Uubusin namin kayong lahat. Sabi ko, asarin ko lang to ng harapan eh, no? Hindi ko lang tigilan bardagulin to, baka himatayin na to. Baka atakihin na sa puso to eh. Mang-uubos pa ng mga government supporter. Uubusin pa ang ating Pangulo. Baka 2 pa lang po ang na PSG yung nilalapitan niya. Timbang na ho siya, mga kababayan. Ano pa to? Sabi dito ng PDP laban, mga DDS, labas na daw. Sabi ni Boss Red, paano sila lalabas? 15% lang sila. Sabi ni Sir Part online, busy pang Pinoy sa kanilang labasan. Sabi ng PDP, labas na! Tara na sa EDSA! Pinaalis na po, sir. Tapos lalabas na naman. Pinauwi na po, lalabas na naman. Ano ba yan? Ilabas ang inyong saloobin at sa panggigipit at tahasang pamumulitika ng Administrasyong Marcos.
Alam niyo po kung sino yung totoong namumulitika, mga bossing? Sila ho, 'no? Kagaya na lang nung kay VP Sara, nung nagpa-press con siya, yung unang press con, yung may pugutan ng ulo. Gusto niyang pagmukain dun na madamot ang presidente. Uy, si PBBM, may humihinging bata, no? Humihingi ng relos, hindi binigay. Alam mo, gusto ko sabihin sa kanya, gusto ko putulin yung mga ganong pamumulitika ho. Sila ho talaga yan, mga kababayan. At eto po, mga bossing, yung Quadcom, nakikita naman po natin, yung mga katanungan na ayaw nilang sagutin, hindi nila masagot. Bakit ho? Wala eh. Mabubuko sila eh. At hindi katotohanan yung mga sinasabi nila eh. Pagka ho, hindi katotohanan, yung mga pambala mo, magagalit sa iyo si Evelyn Palapar. Uy, dahan-dahan, baka magaya kay Kakedado. Ikaw ay ano tawag, atakihin ka din dyan. Natutuwa ako sa inyo, no? Akala niya pag minumura niyo ako, napipikon ako, hindi. Pag minumura niyo ako, natatawa lang ako sa inyo. Alam ko napipikon ko kayo eh. Oh. Sila yung namumulitika, mga kababayan. Yung mga tanong doon sa confidential funds, meron naman eh, di ba? Tugma doon sa mga isinasagot nila. Kaya lang, doon sa mga gusto nilang sagot, at yung mga gustong malaman sagot, kapag kayong medyo, madadali na tayo dito. Medyo pumepreno na ho sila. Hindi na ho nila binibigay yung katotohanan. Di ho ba? Yun, mga boss. Sila ho yung namumulitika. Yan, sabi ni Pusher, pa-drug test mo, amo mo, piso, 2 piso. Paulit-ulit na yan. Drug test. Nung kampanya, drug test na. Yung kalagitnaan ng pagkapanalo, drug test na. Ilang pang drug test? 3 piso. Talaga. Eto, magaling na DDS. Piso kada comment, dadamihan niya yung comment niya. Naka 3 piso na. Pagka eto, naka 40 comment, habang tayo ay naka-live, hindi na to sisigaw ng nasaan na yung 20 pesos na bigas. Kota na Takwarens kaya nang bumili ng bigas noon. Di ba? Bumagal bigla. Nawala na yung comment. Yan lang ho ang kaya nila, mga kababayan. Pa-drug test, bangag ka, bayaran ka. Di ho ba? Mahihina po ang kukote. Bakit ho? Meron tayong talakayan, meron tayong usapan, pinag-uusapan natin yung yung EDSA nila. Ito, dito tuturo, pinag-uusapan natin yung EDSA nila na walang pumunta, napipikon ho sila, mga kababayan. Mulatin natin ang mga nakapikit at nagbibingi-bingihan. Kayo yung bulag no? Ang dami ng inamin ng dating Pangulong Duterte. Bigyan mo sir ng lollipop, sabi ni Bella Dakop. Ang dami ng inamin ng dating Pangulong Duterte, ha? Yung binubuyo. Di ba? Inamin din nila Bongo doon sa mga interview nila na may reward system. Hindi po maganda yung reward system na yan, mga boss. Bakit ho? Imbis na dalhin sa presinto, ikulong yung mga suspect at litisin. Kapag ka may reward system, tapos narinig mo kay Labongo, 500,000 pagbuhay, 500,000 lang. Pagka buhay, 500,000. Pagka yung tegi, 1 million. Pagka yung nanlaban, 2 milyon. Ikaw ba naman, na pulis, na may problema ka sa pera, ano pipiliin mo? Tapos kapag ka nanlaban pa, good job pa sa dating Pangulo. Di, positibo lahat ng nasa utak mo. Meron akong dagdag na 1.5 million, good job ako sa Pangulo. Tapos, yung mga mamamayan, yung mga DDS, na Katoliko, na pro-life, ang sinasabi sa Katoliko, masaya sila kapag ka nategi to. Kaya, imbis na ho na ikukulong at makaaring makapagbagong buhay, wala na. Tegi ang kalalabasan ho, mga kababayan. Kayo ang dapat mulatin, no?
dun sa mga nakapikit at nakasaradong tenga ninyo. Kailangan tayo ng taong bayan. Uy, hindi, diyan na lang kayo. No? Lalo na yung mga yung mga kandidato ng PDP Laban, please lang, hindi namin kayo kailangan dahil alam namin, kagaya ng isang Robin Padilla, si Ipe Salvador, dadagdag lang po yan sa palamon ng gobyerno. Dadagdag lang po yan sa headcount ng ng tawag dito, nung catering. Di ba? Ano ginawa nila? Papasok doon sa committee. Ano ba hearing dito? Yung pala ang tanong ano ba pagkain dito? Ganun lang. Puro ganun lang ho. We are not Filipinos for nothing. Ipakita ang lakas at tapang natin. Mga ordinaryong tao. Wala Walang pumupunta, walang nakikinig. Kaya, ang dating Pangulong Duterte, nalulungkot na sa inyo Isog daw siya ng isog. Hindi nyo na daw siya pinapakinggan. Wala nang nakikinig sa akin. Tigil nyo na yan. Di ba? Wala nang pupunta dyan. Ginugulo nyo lang yung mga namimili, magki-Christmas. Nay, nako! Baka sasamantalahin ito, mga kababayan, yung Christmas season. Alam nyo naman ang mga Pilipino. Talagang engrande yan kapag ka December, no? Ang pumasok talagang, kung tayo pong mga Pilipino, mga kababayan, pag naghanda po tayo, sandamakmak po. Di ba? Tapos kapag kayong nagregalo tayo, talagang lahat may regalo. Yan ang maganda sa Pilipino. Baka mga kababayan, samantalahin nila yan. Yung pagpasok at paglabas doon sa mall na yon, yung galeriya, no? Sabi ni Andre, year 2018, Digong dared to take drug test but Digong and Panelo refused. Oo nga sinasabi pa nila dyan, mga kababayan. Walang dapat sa dating Pangulo magpa-drug test. Year 2021, Digong dare BBM to take drug test. BBM did his drug test in St. Luke Hospital and the result was negative. At nasundan pa ho yan, mga kababayan. Gusto nyo pumunta dito? Ano isisigaw dyan? Pagpunta ng dating Pangulong Duterte dyan, ano isisigaw? Mayroon tayong presidenteng bangag. Ganun na naman yan. Hanapan mo ng ebidensya. Wala pong maibibigay. Walang maipapakita, mga bossing. Kasi nga pamumulitika ang lakad niyang mga yan, no? Kasi nga gusto na nilang makuha yung posisyon ng ating Pangulo. Bakit nadidiin na talaga sila. Hirap na po sila. Ipit na po doon sa mga ipinagpapaliwanag. Pero hindi nila maipaliwanag kasi baka nga mga nangalustay. Baka sa iba na gamit, mga bossing. Di ba? Dumako tayo sa pangatlong topic natin. Ako mga bossing, nung sinabi nila, nung sinabi nila, mga kababayan, na hindi makaka-attend si BP Sara doon sa NBI. Ayan. Ito na naman. Nakakapagod. Nakakasawa naman yung comment nyo. Pauli-uli lang kayo. Paulit-ulit. Hoy, bangag ka. Di mo nakita ang video. Paulit-ulit naman. Bangag. Anong video ang pinagkakakana mo? Yung madami kayo? Yung madami kayo? Saan? Sa EDSA? Nakikisabay lang kayo doon sa mga taong namimili daw labas-pasok. Yung rush hour inaano nyo lang. Ano tawag doon? Yung sinasabayan nila, sabay pipicturean, mga kababayan.